Good morning, a blessed church. Ngayong umagang ito, nandito na naman po tayo to worship our Lord God, our Almighty God ng magkakasama. We are here gathered virtually to express how much we adore our God, like, 'di ba? Tingnan po natin yung perspective from His love this week, and let us respond to that love in singing, in prayer, in worship, at patuloy sa pakikinig ng message later. Gusto ko pong i-share sa inyo itong pangako actually ang Panginoon sa restoration ng Israel. Something that we can really draw strength and encouragement on. Sabi po sa Jeremiah 31 verse 3, "Long ago the Lord said to Israel, I have loved you, my people, with an everlasting love. With unfailing love, I have drawn you to myself." Ulitin ko po ang sarap pakinggan eh. Ang sabi po dito, "Long ago the Lord said to Israel," pakinggan niyo pong maigi, "I have loved you, my people, with an everlasting love. With unfailing love, I have drawn you to myself." Mga kapatid, bibihira po yung mga tao na nakakaramdam ng full love. Lalong-lalo na po kapag tayo ay nag-depend dun sa mga tao na nakapaligid sa atin. But the love of the Lord is true. It never change. No, katulad namang po ng Panginoon, the Lord never change. Sa umaga pong ito, awitin po natin yung pag-ibig ng Panginoon na to sa pag-reach out niya in love to Israel as His children. We are His children, the loving God the Father today. And let us continue to meditate on this word ng Panginoon, hopefully until the whole week. Na kung meron man tayong pinagdadaanan, right? Be assured that the Lord have you in His hands because He loved you. He has drawn you with His love a long time ago. Tara po, tayo pong lahat ay tumungo at pumikit, and let us all start this worship in prayer. Let us pray. Heavenly Father, you really are amazing, Panginoon. You amaze us with every turn of our life. With every turn of the pages of the Bible, Panginoon, you amaze us. How much you've provided effort, Panginoon. How much love you've poured out to each one of us, O God. How wise you are, Panginoon, in orchestrating the history in order for us to get to this point, Panginoon, na kami ay tinawag mo na, kami ay nakakatayo, kami ay nakakaawit, nakakapagbasa at nakakapag-aral ng salita mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. We acknowledge, O God, that without your fatherly love, we will never be here, Panginoon. Salamat for reaching down to us. Salamat for drawing us in to your everlasting love, O God. Dalangin po namin ang lahat ng ito bilang a blessed church. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Tara po, let us sing this song for the Lord. Let's sing to God our Father, who He is in our lives. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we
say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. Oh, perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. As you call me, deeper still, as you call me, deeper still, you call me, deeper still into love, love. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You're a good, good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. Oh, perfect, perfect Father. How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He should give His only Son to make rich His treasure. How great the pain of searing loss! His Father turned His face away, as wounds which Mother chosen one bring many sons to glory. Behold the man upon the cross, my sin upon His shoulders. Ashamed, I hear my mocking voice call out among the scoffers. It was my sin that held Him there until it was accomplished. His dying death has brought me life. I know that it is finished. Thank you, Lord. Thank you, God. I will not boast in anything, no gift, no power, no wisdom, but I will boast in Jesus Christ, His death and resurrection. Why should I gain from His reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart: His wounds have paid my ransom. Why should I gain from His reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart: His wounds
Thank you, Father, for giving us Jesus, and thank you, Jesus, for your sacrifice. We can never understand how big, how wide, how deep your love is for us, Lord. And as a response for you, we just worship. We bow down before you. In Jesus' name, amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga brothers and sisters. Sa mga sandaling ito, sana po ay handa na yung pong ating mga elemento, yung pong tinapay at yung pong ating inumin na ating pong gagamitin sa pagdiriwang po nitong ating banal na hapunan. So bilang mga Kristiyano, tayo po ay privilege o tayo po ay may pribileyo na talagang makisama sa pagdiriwang na gagawin po natin ngayong umagang ito. So sa aking pong pagbabasa, sama-sama po nating pagmuni-munihan at ating po siyasatin ang ating mga sarili dito po sa mga paglilinaw at kadahilanan na aking pong muling babasahin sa pagsisimula po nitong gawain ito. Tayo po magsimula. Ang habang ng Panginoon ay isang banal na gawain. Sinasagawa natin ito bilang paggunita sa ating tagapagligtas na si Jesucristo kaugnay ng kanyang sakripisyo at kamatayan sa krus bilang ganap na kabayaran sa ating mga kasalanan. Kaya naman, marapat na isagawa ito ng may pagdiriwang at ipagpatuloy hanggang sa kanyang muling pagdating. Ang tinapay at inumin na ating tatanggapin ay pawang mga elemento lamang na sumisimbolo sa katawan at dugo ni Jesus. Wala sa mga ito ang may kapangyarihan na mag-alis o maglinis ng kasalanan at magbigay ng kaligtasan sa ating mga kaluluwa. Sa halip, ito ay sumasalamin sa katawan ni Jesus na siyang tumanggap ng buong parusa at pagkamuhi ng Diyos laban sa kasalanan. At sa dalisay niyang dugo na nagpatibay sa kanyang bagong tipan ng pag-ibig para sa atin. Ayon po kay Apostol Pablo sa unang Korinto 11:29, ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan sa kanyang sarili. Kaya, isagawa natin ito sa paraang nararapat. Ang paraang nararapat ay tumutukoy sa pagtanggap ng mga elemento na kalakip ang pagkilala kay Jesus bilang tanging Panginoon at tagapagligtas. Inaanyayahan ko po kayo na sandaling pumikit at yumuko upang saliksikin ng ating mga sarili batay sa ganap na kapatawaran na kanyang iginawad sa atin. At kung ikaw naman ay naririto at nakikinig at nanonood sa unang pagkakataon, inaanyayahan kitang lumapit kay Jesus, pagsisihan at ihingi ng tawad ang iyong mga kasalanan at tanggapin siya sa iyong buhay bilang tanging Panginoon at tagapagligtas. At kung ikaw naman sa mga sandaling ito ay hindi pa handa na magsuko ng iyong buhay sa ating Panginoong Jesus, ay inihikayat kita na pansamantalang huwag munang tumanggap ng mga kaloob. Sa halip, buksan ang iyong Biblia at dito mo makikita ang magandang balita patungkol sa ating Panginoong Jesus at sa kanyang banal na regalo sa iyo. Tayo pa'y manalangin. How deep the Father's love for us, how vast beyond our measure, that He should give His only Son to make a wretch His treasure. How great the pain of searing loss! The Father turns His face away, as wounds which mar the chosen one bring many sons to glory.
Mga sandaling ito po, ating pong kunin ang tinapay. Ating po itong ipanalangin. Aming Amang nasa langit, sa oras na ito, hawak po namin ang tinapay na sumisimbolo sa katawan ni Jesus. Ang kanyang katawan, Lord God, na talagang sumalo ng lahat ng paghihirap upang kami po ay magkaroon ng kaligtasan. Maraming salamat, Panginoon, sa pribilehiyong binigyan niyo po sa amin upang kami makasalo sa gawain ito. At talaga sa pamamagitan po nito, Lord God, mapurihan ka po namin at talagang maipahayag po namin ang kabutihan at iyong pagmamahal sa amin. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Sabi po sa unang Korinto 11:23-24, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinapiraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sama-sama po natin tanggapin ang tinapay. Purihin po ang Diyos. Ngayon naman po, ating pong kunin, ang ating pong inumin. Tayo tayo manalangin. Muli aming Amang Diyos, sa oras na ito, hawak po namin, Panginoon, ang inumin at talagang sumisimbolo sa dugo ng Panginoong Jesus. At dahil po dito, kami ay napatawa sa aming mga kasalanan. Kami po ay nalinis sa aming mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoon. At ang lahat ng ito po ay binabalik namin sa ngalan ni Jesus. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Sama-sama na tanggapin ang inumin. Purihin po ang Diyos. At bilang pagtatapos, sabi po sa unang Korinto 11:26, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sama-sama natin purihin ng Panginoon. Maraming salamat po. Good morning po, A Blessed Church. Sa tagpong ito, inaaniyahan ko po kayo na kunin po yung inyong mga Bibles. Kung meron po kayong pangmarka, highlighter or pencil, kunin nyo na rin po at babasa po tayo ng isang napakagandang talata mula sa mga salmo, mula sa mga awit. And this particular passage would be on Psalm 125. Psalm 125. Basahin ko po ito sa Magandang Balita, Biblia. Okay, mga awit. 125. Psalm 125 I'll be reading it from the Magandang Balita, Biblia. Parang bundok Zion ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala. Kailan may di makikilos, hindi mauuga. Itong Jerusalem ay naliligiran ng maraming bundok. Gayon nagtatanggol sa mga hinirang ni Yahweh, ating Diyos. Taong masasama ay di hahayaang laging mamahala, pagkat maaaring ang mga pinili mahawa sa sama. Ang mga mabait na tapat sumunod sa iyong kautusan, sana'y pagpalain mo sila, O Yahweh, sa kanilang buhay.
Ngunit ang masama sa kanilang hilig iyong parusahan. Parusahan sila dahil sa diwasto nilang pamumuhay. Kapayapaan para sa Israel. Samahan niyo po ako na dumulog sa Panginoon sa isang maikling panalangin. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Kinikilala po namin na ito po ay pagpapala. Sapagkat marami po sa aming mga kakilala, mahal sa buhay, kaibigan, ang hindi na nagkaroon, Panginoon, ng panibagong pagkakataon para ikaw ay sambahin, papurihan, kilalanin sa dakong ito. We thank you for the privilege of being alive, and we thank you for the privilege of being able to use our might to glorify you. Sa pagkakataong ito, Panginoon, inihahain po namin sa inyo ang aming oras, ang aming panahon. Gusto ka po naming marinig ngayon, Panginoon. Gusto ka po naming marinig. Hindi lamang po upang magpalipas ng isa na namang linggo. Hindi lamang po dahil ito po ay bahagi na ng aming weekly routine. Kundi dahil kailangan ka po namin. Kailangan po namin ng inyong salita. Kailangan po namin ng inyong paggabay. At sa iyo po kami nananahan. Inaamin po namin na wala kaming kakayahan na pangunahan ang aming mga sarili. Maraming tagpo sa aming buhay, kami po ay mayabang, kami po ay arugante, Panginoon. At kumikilos na para bang hindi namin kailangan ng isang Diyos na katulad mo. Pero ang totoo, Panginoon, wala po kaming magagawa kung hindi po dahil sa iyong lakas, karunungan na ipinagkakaloob sa amin. Panginoon, maaaring gumising ang marami sa amin na may daladalang bigat sa puso. Daladala, Panginoon, ang kanilang mga personal experiences, personal challenges, Lord, na kinakaharap ng iba sa kanila, Panginoon, have been bearing a bad medical report na kanilang nakuha. Sila po ay nagdaranas ng karamdaman. Iba naman po ay patuloy na nagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Ang ilan naman po ay natatakot, Panginoon, para sa kanilang mga kamag-anak na ginugo mo ng sakit. Marami, Panginoon, ang nag-aalala kung saan kukuha ng gastusin. But Lord, we come to you. We come to you because there's no other place to go. We come to you because you are our refuge. Lord, thank you in advance for your word today. Speak to us, oh God. We need you to speak to us. We need you, Lord. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Okay. So I'm hoping po ako po ay naririnig po ninyo ng malinaw sa bahaging ito. We are live, mga kapatid. Yan. Nakalungkot lang po na hindi po ako nakatapak ngayon sa ating bahay panambahan for as part of security protocol, no? Pero nasa kanya-kanya mang tayong tahanan. Pero nasa kanya-kanya man po tayong tahanan, mga kapatid. Ang presensya po ng Panginoon ay sumasa atin. Ibig sabihin po, wala pong bahay ngayon na hindi pinananahanan ng Diyos. Tigit sa lahat po, tayo po ay templo ng Diyos, hindi po ba? Magkakahiwalay man po tayo physically. No? And we do not like this idea na magkakahiwalay po tayo. This is not the original design of the Lord para sa kanyang simbahan.
Pero tayo po ay nagkakasya sa ating pwedeng mapagtiyagaan ngayong pagkakataong ito. And we continually pray na malagpasan po natin ito sa tulong ng Panginoon. Hihinto po muna tayo ng saglit sa ating pag-aaral ng God's hate lists. Nakakaliman na po tayo and there's still 2 sermons to go bago po natin i-close yung sermon series entitled God's Hate List. Ngayon po ay magkakaroon tayo ng kaunting pause para pag-aralan ang isang passage sa Bible, Psalm 125. We will reflect on a song of ascent. Ano po yung song of ascent? Songs of ascent are the songs that Israelites would sing when they go into a pilgrimage to Jerusalem. So meron pa tayong mga tinatawag na pilgrimage. Ang Jewish community po ay regular or karaniwan nagsasagawa po ng pilgrimage o paglalakbay patungo sa Jerusalem. At yung Songs of Ascent, Psalm 125 is one of those songs. No? Ang ibang tawag sa kanya, Song of Degrees, okay? Or a pilgrimage song, ay ito po yung mga awit na kinakanta po ng mga Israelites habang sila po ay naglalakbay patungong Jerusalem. Okay? And bakit sila naglalakbay? Bakit sila nagpi-pilgrimage? Isa po yan sa mga pangarap ko na magkaroon ng pagkakataon na makatapak po sa Jerusalem in a pilgrimage. No? So kung loloobin ng Panginoon, ayun po ay talagang ikagagalak ng puso ko. No? Kung hindi man, okay lang po yun. Hindi naman po tayo required na magsagawa ng pilgrimage katulad ng ginagawa ng mga Israelites. But the Israelites were commanded by God to do a pilgrimage 3 times a year. Yun po ay nasa kanilang kautusan. Nasa batas po yun. No? Ano-ano po yung 3 times na yun? Yun po yung 3 annual feast na meron ang Israelites. We have the Passover, the Pentecost, at saka yung Feast of Tabernacles. So 3 times a year, they go back to Jerusalem in a pilgrimage. We see this in Exodus 34 verse 23. And sabi, 3 times a year, all your males are to appear before the Lord God, the God of Israel. Okay? So 3 times a year pertaining to those 3 feasts na kanilang ipinagdiriwang bilang chosen nation. Okay? At ano pong ginagawa nila habang sila ay naglalakbay? While they go up and down the mountains, they sing the songs of ascent. Isa po itong Psalm 125 sa kanilang inaawit habang sila ay naglalakbay, umaakyat, bumababa ng bundok. Okay? And by the way, hindi po madali ang pilgrimage na tinutukoy dito kasi especially during the Old Testament times, no? Na hindi pa naman talaga established yung means of transportation. Minsan po yung paglalakbay o itong pilgrimage ay maaaring maging dahilan ng kamatayan. No? Maaaring ikaw ay mauhaw, maubusan ng pagkain habang sa paglalakbay. Ang worst po ay kapag ikaw ay inabangan ng mga bandido. No? Pwede kang abangan ng mga masasamang loob. Yung mga masasamang loob, alam nila yung itong bagay na ito and they take advantage of this opportunity para manakit at magnakaw ng mga gamit ng mga nagpi-pilgrimage. Okay? So kasama din sa risk yung heat stroke dahil po sila ay naglalakbay sa disyerto. Okay? So this is not an easy thing. Hindi po ito basta bakasyon lamang, no? But still they ought to go to a pilgrimage because it was commanded by them to the Lord. Now, habang nararanasan po nila yung hirap ng paglalakbay papuntang Israel, they sing a song, no? But it's not just a song to sing, but a truth to remember in the midst of their difficult journey. So it is highly symbolic of that aspect kung saan kapag sila'y nahihirapan na, kapag gusto na nilang mag-give up sa kanilang paglalakbay, aawit sila ng songs of ascent or song of degrees or nung pilgrim song. Aawit sila nito
At sila ay mapapaalalahanan ng mga katotohanan patungkol sa Diyos. Sila ay mapapaalalahanan ng mga pangako ng Diyos. At yun ang nagpapalakas sa kanila habang sila ay naglalakbay. Now, Psalm 125 is also significant to Christians. Hindi lamang po ito para sa mga Israelita, although we are not commanded directly to do a pilgrimage. We have to understand that Christianity is a pilgrimage. Tayo pong mga Kristiyano ay tinuturing na pilgrims. Tayo po ay mga manlalakbay who are headed to our promised land. Okay? Kaya nga po kung hindi nyo pa po napanood, alam ko available naman online yung palabas. It's an animated movie entitled The Pilgrim's Progress. Okay? The Pilgrim's Progress. O para po sa mga magulang na gustong makibonding sa kanilang mga anak ngayong Lord's Day, okay? Pwede niyo pong mamaya maghanda ng popcorn, ng mga chips habang pinapanood niyo po yung Pilgrim's Progress. Yung Pilgrim's Progress po ay mula sa aklat ni John Bunyan na ginawang movie. Okay? At dito po ipinapakita yung paglalakbay ng yung isang mahirap, mahiwagang paglalakbay ng isang anak ng Diyos. Okay? Today's sermon is entitled Trusting the Lord in the Difficult Journey. Trusting the Lord in the Difficult Journey based on this Song of Ascent, Psalm 125. Now, sa Psalm 125, mayroon pong binabanggit na tatlong uri ng tao. Okay? And it is noticeable all throughout the passage. Isa po sa mga palagiang binabanggit ay yung mga nagtitiwala sa Panginoon. Those who trust in the Lord. We see that in verse 1. That's how the psalm started. Okay? By mentioning this type of people, those who trust in the Lord. Ang mga nagtitiwala sa Diyos. And these people who trust in the Lord are also called in verses 3 to 4 as righteous and good. Okay, tandaan po natin ito po ay magkakaugnay. Those who trust in the Lord are also referred to are those that are righteous and good. Okay, so that's the first type of people mentioned in this psalm. At bukod pa roon, binanggit din po yung mga tao na nagko-compromise, na nakikipag-sabwatan, nakikipagkampihan sa kaaway. Okay, those who compromise with the enemy. Okay. Ito po yung mga nagbe-bend. Ito po yung mga naniniwala sa Diyos, pero dahil sa hirap ng paglalakbay, dahil sa tindi ng mga challenges na kanilang kinakaharap, sila po ay lumalambot. Ang kanilang pananampalataya ay kanilang ibinababa, isinusuko sa paanan ng kaaway. Okay? And we also have number 3, those who deliberately go on the wrong path. So may mga tao naman na binabanggit sa Psalm 125 who does sinning deliberately. Sila yung mga gumagawa ng pagsalangsang sa Diyos na hindi inaalala kung ano talaga ang tingin ng Diyos sa bagay na ito. Why? Because they just wanted to satisfy their fleshly desires. No? Hindi sila concerned kung ang Diyos ay maluluwalhati, no? Wala silang pakialam doon. Ang gusto lang nila ay matapos ang paglalakbay at maging conveniente ang kanilang paglalakbay even at the expense of hurting God's people, even at the expense of compromising righteousness. Okay? Now, this psalm was probably composed during the post-exilic period of Ezra and Nehemiah. Ano ba yung pag sinabing post-exilic? Pag sinabi pong post-exilic, pagkatapos ng exile. Okay, ano po yung exile? Ito po yung pagkakataon when the Jewish community lives in Babylon. Okay? Naalala nyo po, pinag-aralan po natin yung kung di ako nagkakamali, in one of our Bible studies online last year, pinag-usapan po natin si Habakkuk. Okay? Yung kanyang prophecy about what's gonna happen. Okay? Ano po mangyayari? Prophesy po ni Habakkuk that the Babylonians will invade them. They were invaded, sila po ay sinugod ng mga Babylonians. Okay, winasak ng todo ang kanilang lupain, no?
lahat ng kanilang pagmamay-ari ay kinamkam at ang kanilang mga tao ay dinala papunta sa Babylon. Okay? Some of them were slaves, some of them pinakinabangan ng gobyerno ng Babylonians, no? So it happened in 604 to 537 BC. Ang tawag po natin doon ay exile. Okay? The Israelites went to exile, okay, because of the Babylonian captivity. Okay, tayo naman po sinakop ng mga bansa, no? Pero hindi naman tayo na exile, hindi po ba? Although may mga bayani tayo na na-exile, no? Pero tayo po ay sinakop, no? Sila po dinala mismo sa Babylonia at doon po nanirahan. So pag sinabing post-exile, pagkatapos ng exile, ano pong nangyari pagkatapos ng exile? No, as prophesied by the prophet Isaiah, ginamit ng Diyos itong si King Cyrus para gumawa po ng isang batas na pinapauwi na po ang mga Israelita sa kanilang sariling bayan. So the Jewish community returned to Jerusalem and rebuilt its temple and walls. Okay? So that was 537 to 430 BC. So kung favorite niyo si Nehemiah, was one of the Bible characters. Ako po, isa po yun sa mga favorite kong Bible characters, si Nehemiah. No? Ito po ay nangyari during the post-exile, kung saan ang templo po ay kanilang, kasi winasak po yun ng Babylonians. So kanila po itong itinaguyod at binuo po yung wall ng Jerusalem. It was not an easy task for Nehemiah, no, and for his people, but by God's help they were able to accomplish it. Okay? So ang sabi po ng mga Bible scholars, itong Psalm 125 ay na-compose, na isulat, no, pagkatapos ng exile. So can you imagine, they went to a pilgrimage literally, no, together. So from Babylonians, they went home. So that could have been the first parang idea, no, na meron tayo kung bakit na isulat itong Psalm 125. And going back to Nehemiah, mga kapatid, meron tayong record about what Nehemiah had experienced in his leadership habang siya po ay nagsusumigasig na buuin muli, itaguyod muli ang kanyang bayan, no? Nehemiah mentions all sorts of people who made his work difficult for him, no? Hindi resources ang naging problema ni Nehemiah, no? hindi oras, hindi ang kahit anuman ang naging problema ni Nehemiah. Ang nagdulot ng matinding paghihirap o pasakit kay Nehemiah habang ginagawa ang kanyang tungkulin ay ang mga tao, no? Which is usually the case, no? So isa sa mga nagpahirap sa trabaho ni Nehemiah as a leader ay itong si Shemaiah. Si Shemaiah, along with the second one, si Noadiah, okay? They were hired by Sanballat and Tobiah. Si Sanballat at si Tobiah, ito yung dalawang tao na talagang ginamit ng kaaway para pahirapan si Nehemiah, no? Para pagtangkaan ng kanyang buhay, para gawin lahat ng kaya nilang gawin para hindi matuloy ang plano ng Diyos through Nehemiah. Okay? So they hired Shemaiah and Noadiah para i-intimidate si Nehemiah. They prophesied. They delivered false prophecy para magkaroon ng takot si Nehemiah sa kanyang puso. They wanted to intimidate him. But they were hired prophetess. Sila po ay binayaran. Okay? Bukod pa dito sa pahirap na ito, itong dalawang taong to, actually apat na nga yung binabanggit natin. We have Sanballat, Tobiah, Shemaiah, Noadiah. We also have Eliashib. Eliashib is a priest. Okay? But he's a compromising priest. Ibig sabihin, handa niya pong ilaglag o i-give up ang katuwiran ng Diyos para sa isang kamag-anak. Siya po ay kamag-anak ni Tobiah. At nung nagawa na po yung templo, binigyan niya po ng isang malaking silid, malaking room si Tobiah. Okay? At ito po ay kinagalit ni Nehemiah. At isa po sa mga apo, one of Eliashib's grandsons, married into the family of an enemy of the Jews. Israelites are not allowed, they were not allowed to marry a non-Jewish person. Hindi po sila pwedeng mag-enter into an hindi tawag natin intermarriage, no?
interracial marriage. Hindi po sila pwedeng mag-asawa ng hindi Hudyo. And this was repeatedly violated. Ito po ay sinuway ng mga Israelita. Hindi lang po yung apo ni Eliashib, kundi napakarami pa po. There were also many unnamed Jewish men who entered into mixed marriages that were contrary to God's law. So sa kautusan ng Panginoon, they're not permitted to marry a non-Israelite. Okay? So, ano pong makikita natin dito? Bagamat mayroong mga tao na nagtitiwala at nananalig sa Diyos at sa kanyang salita, no? Na pinangungunahan ni Nehemiah, mayroong din mga tao na nagkukos ng trouble. Their faith is not in God. Their trust is not in the Lord, but in themselves. Okay? While there are those who disobey God's laws and compromise righteousness, there are also those who remain faithful to God and His Word. And these people are those who trust the Lord. Okay? So habang merong mga pasaway at sinasadyang sumuway sa Diyos at sa kanyang mga kautusan, mayroon din namang mga grupo ng mga tao na ang katuwaan ay maging tapat sa Diyos at sa kanyang salita. And these people are those who trust in the Lord. And Psalm 125, a blessed church, names the benefits of genuinely trusting the Lord. Pag-usapan po natin yung mga benepisyo na makukuha natin, na nasa sa atin, na nagtitiwala sa Diyos. Una, trusting the Lord results in our stability. Trusting the Lord results in our stability. We see this in verses 1 to 2. Ang sabi po, those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be moved, but abides forever. As the mountains surround Jerusalem, so the Lord surrounds His people from this time forth and forevermore. So pag sinabi natin stability sa Tagalog, yan po ay katatagan. Yung pagtitiwala natin sa Panginoon ay nagdudulot ng katatagan, no? Ng kalakasan, ng seguridad. Security and stability belongs to those who trust in the Lord. Yan po ang unang benepisyo na pinapakita sa atin ng Psalm 125. Can you imagine the pilgrims habang sila po'y naglalakbay, nanginginig ng kanilang mga tuhod, kakalakad, nangihina, nauuhaw, no? Tapos they will begin to sing the song of ascent, Psalm 125. Those who trust in the Lord are like Mount Zion. Habang sila po ay nakatingin sa mga bundok, they're reminded of Mount Zion. Kay Mount Zion, they're reminded of Jerusalem, no? Yun po ay pareho lang naman. So they were reminded of that mountain, and that mountain is likened to them. Sila po ay inihahalin tulad ng salita ng Diyos sa Mount Zion, no? Na hindi matitinag, which cannot be moved, and it abides forever, no? Bundok na hindi kayang matinag at hindi kayang ilipat, no? Hindi kayang i-shake, unshakable, immovable. Yun ang sinasabi dito, no? Can you imagine habang ikaw ay naglalakbay, you're reminded of how the Lord looks at you as a child of God, no? The Lord tells you, anak, you may be weak now, gusto mo nang sumuko sa buhay, gusto mo nang pagsisihan kung bakit ka naglalakbay sa daigdig na ito, gusto mo nang pagsisihan kung bakit ka sumunod sa akin ang nagsuko ng buhay. Alam ko hirap na hirap ka na, but anak, huwag mong kalilimutan, ang tulad mo ay Mount Zion. Ang tulad mo ay isang bundok na hindi magigiba. Isang bundok na hindi kayang alugin. Ikaw ay matatag because you trust in me. Okay? So Mount Zion is equivalent to the city of Jerusalem. The city of Jerusalem was firmly established and could not be shaken. Napakaganda po ng lokasyon ng city of Jerusalem dahil ito po ay nakalagak doon sa Mount Zion, no? Isa pong napakatatag na bundok. It was built on a solid foundation of rock. Okay? So hindi po basta-basta ang location na kinalalagyan ng Mount Zion o ng city of Jerusalem. Okay?
it is built on a solid foundation of rock that went deep into the ground. So hindi ito basta-basta maaalog. Okay? Sinasabi po sa atin sa Isaiah 8:18 at saka sa Psalm 74 verse 2 na ang Mount Zion po ay itinuturing sa Biblia na physical location, no, where God has chosen to reside. Ayon po sa Biblia, ang Mount Zion, ang City of Jerusalem po ay trono ng Diyos sa lupa. Ang trono ng Diyos sa daigdig. Pinili ng Diyos out of all the locations in the world, pinili ng Diyos ang Mount Zion. Pinili ng Diyos ang City of Jerusalem para panahanan. So this is a physical location. Okay? Na pinili ng Diyos. So it was God's dwelling place on earth. But that was only until Christ had accomplished His redemptive task. Okay? Nung nagawa po ni Jesus ang kanyang tungkulin, nang siya po ay napako sa krus at namatay para sa kasalanan natin, at siya'y muling nabuhay, He was able to build a new temple. And what is that temple? Okay, we have 2 Corinthians 6:16. Sabi, for we are the temple of the living God. Ang tinutukoy po ni Pablo ay ang mga anak ng Diyos, ang mga Kristiyano, no? Ang mga nagtitiwala sa Diyos. Ang sabi, we are the temple of the living God. As God said, I will make my dwelling among them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. Huh? So ngayon po, wala na pong physical temple. It was ruined in AD 70 nang sumugod ang mga Romano sa city of Jerusalem. Winasak po nila ang templo. Okay? Doon po sa city of Jerusalem. But that's not a problem with God because He has a temple. And who is that temple? The children of God. We are His temple. So, mga kapatid, today, God reminds us that we are immovable as a mountain forever because He dwells in us. Ang sinasabi ng Diyos sa atin, anak, alam ko nahihirapan ka. Alam ko, itong daigdig na to, ginagawa ang kanyang buong makakaya para ikaw ay patumbahin, para ikaw ay matinag. But I would like to remind you, you are immovable as the Mount Zion. And that will not only be for a time, it will be forever because my child, I intend to dwell in you forever. Okay? At mga kapatid, isa pa po sa napakagandang makikita natin dito sa mga naon ng talata, hindi lang po tayo basta firmly grounded sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang sinabi ng Diyos dito, no, we are also surrounded. We are not only grounded, hindi lang tayo nakatindig sa matibay na bato. Tayo po ay pinaliligiran ng Diyos. Tayo po ay pinaliligiran ng mga burol, ng mga kabundukan. And by location, mga kapatid, literally itong city of Jerusalem po is surrounded by a number of hills. Okay? And this is a highly strategic place. Kasi kung ikaw ay susugod sa Jerusalem, kailangan mong hindi mo sila makikita hindi mo makikita yung kanilang lugar ng basta-basta kasi yun po hindi nakapatag. Ito po ay napaliligiran ng mga bundok. You want to look at them, you want to scout the location, no? You would have to go through the mountains. Kailangan mong umakyat sa mga bundok. Kailangan mong lagpasan ang mga bundok para magkaroon ka ng malinaw na tanaw kung nasaan ang Israel, kung nasaan ang Jerusalem. Naintindihan po natin mga kapatid, it is surrounded by a number of hills. And not only that, it is also surrounded by a set of walls. According sa mga Bible scholars, meron pong 2 set of walls na nakapaligid sa Jerusalem. Alam niyo po kung gaano katindi itong wall na ito? It is around 40 feet in height. No? Ganun po kataas, 40 feet. Gaano po kalapad yung wall? It is 8.2 feet in width. Ganun po kalapad at ganun po kataas. So ano sinasabi sa atin ng Diyos dito sa verse 2? Tayo po ay napaliligiran ng matataas na bundok.
At yung matataas na bundok na yon, ang sinisimbolo po noon ay walang iba kundi ang Diyos. We are surrounded by towering mountains which symbolize the Lord. No? So ang sinasabi ng Diyos sa atin, anak, people may attack you from all sides, but they would have to go through the mountains before they can ever defeat you. Anak, I am that mountain. Anak, ako yung mga bundok na nakapaligid sa iyo. Hindi lang ako, bukod sa ako ang tinitindigan mong bato, ako rin ang mga burol na nakapaligid sa iyo. So here we see a God who secures His own people. Okay? At napakahalaga, mga kapatid, na makita po natin dito, hindi po sinasabi ng salita ng Diyos na kinakailangan nating maging Mount Zion. So I'm not talking to you now and telling you, child of God, you have to become like Mount Zion. No, I'm not telling you that. Kasi hindi po yan ang sinasabi ng Biblia. Hindi iniuutos ng Diyos na ikaw ay maging Mount Zion. Dinedescribe ng Diyos, inilalarawan ng Diyos na ikaw na nagtitiwala sa Kanya, ikaw ay Mount Zion. Ikaw ay tulad ng Mount Zion. Naintindihan po natin kung anong pagkakaiba ng dalawang iyon, mga kapatid. No? We are built upon the solid rock, and that solid rock is Jesus Christ. And He dwells with us. He dwells within us. No? And He surrounds us with His protection and mercy. Kaya po bilang mga tao, bilang mga kawan ng Diyos, nananahan nagtitiwala sa Diyos, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, you shall not be moved. Hindi ka matitinag. Now we have a marvelous standing, no? For we stand in God's grace and we stand by faith. Tayo po ay nakatindig sa mas matibay na bato, no? As compared to the physical Mount Zion na tinutukoy po ng salita ng Diyos. Kasi nga, history tells us na may mga pagkakataon kung saan ang templo, ang Jerusalem po ay winasak ng mga kaaway. Pinahintulutan sila ng Diyos na wasakin ang physical Jerusalem. Okay? But because of what Christ has done for us, dahil po sa ginawa ni Kristo sa atin, now we have become His temple. Now we have become His temple. And that temple can no longer be destroyed. Okay? Sabi po sa Romans 5:2, through Him, through Jesus Christ, through Him we have also obtained access by faith, okay, into this grace in which we stand. Sa pamamagitan po ni Kristo, tayo po ay nagkaroon ng access. We have obtained access. Sa pamamagitan po ng ano? By faith. By faith in Him, by trusting the Lord, we have access to that grace in which we stand. Nakatayo po tayo sa kagandahang loob ng Diyos, and we rejoice in hope of the glory of God. That's what Romans 5:2 tells us. So ang ginagawa po ng nakaaway sa atin, ano pong ginagawa ng daigdig na ito? Binabato po tayo ng daigdig na ito ng kung ano-ano, malalaking bato na nagpapahirap sa atin, na sumusugat sa atin. No? The world cruelly throws everything to us. For what reason, mga kapatid? They want you to be shaken. They want us to be shaken. Pero ang sabi ng Panginoon, we are immovable. We are immovable as Mount Zion. We are immovable for as long as our trust is in the Lord. Okay? When we begin to trust ourselves, when we begin to trust other people, and we bypass the Lord, yun pa lang po ang pagkakataon kung saan naaalog po tayo. That's the only time when we begin to waver, to stumble, and fall. But for as long as we remain trusting in the Lord, the word of the Lord tells us, you shall not be moved. So that's in verses 1 and 2, no? Na ating pinag-aaralan. Now let's go to the second point. Trusting the Lord results in our victory over sin. Okay?
Trusting the Lord does not only produce stability, it also results in our victory over sin. That's what we see in verse 3. Ang sabi po, for the scepter of wickedness shall not rest on the land allotted to the righteous, lest the righteous stretch out their hands to do wrong. So pag-usapan po natin yan ng detalyado. Ang lupain po ng mga Israelita, ito po ay sa Panginoon. Okay? This was granted to the Israelites but it belongs to the Lord. At hinayaan niya na manahan doon ang Israelites, all 12 tribes of Israelites dwelt in that location, no? For as long as they obeyed his covenant. So sa mga pagkakataon po na sumusuway ang mga Israelita sa kasunduan na mayroon ang Diyos sa kanila, kapag sila ay hindi na nananahan sa kautusan ng Panginoon, ang ginagawa ng Diyos, nagpapadala po ng bansa para sila ay ma-displace, no? Para sila po ay kunin palayo doon sa lupain na ipinagkaloob sa kanila. Okay? And we have to understand, ito pong land ng Israel, they were assigned to the various tribes. At palagi ko napag-aralan din po natin during that sermon entitled the Year of Jubilee. Kung naalala niyo pa po, no? Hindi po sila pwedeng magbenta ng lupa sa hindi nila katribo. Okay? So, hindi sila pwedeng mag-real estate ng kanilang sariling lupain, especially outside the tribe. Kaya lang po, over the years, ano pong nangyari? Tumaas po ang pagsalangsang ng bayang Israel. Sila po ay sumuway sa kautusan, sumuway sa kasunduan na mayroon sila kay Yahweh. Sila po ay tumalikod kay Yahweh at sumamba sa iba't ibang Diyos. Ang kanilang tiwala ay nabaling sa mga Diyos-Diyosan, nabaling sa kanilang mga sarili, no? And their sins defiled the land. And the Lord finally had to send people to Babylon. Bakit po? Sila po'y sinakop ng Babylon. Pwede naman po silang sakupin ng hindi inaalis sa kanilang lupain, hindi po ba? But the Lord intended that they leave the land. Why? Because God wanted to give the land the rest and cleansing it needed. No? Because the land was defiled because of their sins. At habang po malayo ang mga Israelita, sila po'y nasa Babylonia, ito pong kanilang lupain, it was taken over by strangers. Marami pong nanahan doon, including po yung mga hentil, mula po sa sa mga kalapit bayan, no, inisquat yung lugar na ibinigay sa kanila ng Panginoon. At nang dumating na ang Israel, post-exilic period, nung sila ay pinauwi na sa kanilang bayan, no, ang Israelites po ay nasa ilalim po ng Persian rule. Okay? Sila po ay nasa ilalim ng Persia during this post-exilic years. At itong mga Persian officer, they do not care about Yahweh. They do not care about the covenant that the Israelites have with Yahweh. Gagawin nilang kanilang nais gawin. No? At itong mga ilang mga Hudyo ay napagod, nanghina. Ang hirap nga naman na ikaw ay nasa iyong bayan pero ikaw naman ay pinangungunahan ng isang gobyerno na hindi nananalig sa Diyos, no? Na hindi walang pakialam kay Yahweh. So it has become tiring. It has become difficult for the Israelites to obey the Lord. So in many ways, no? Many times yung mga Israelita po, they yielded to the Persians. Okay? Some of them ended up serving or worshiping the gods of the Persian Empire. Okay? Sila po ay lumayo sa kautusan ng Panginoon. Yung iba sa takot, yung iba dahil ayaw ng inconvenience, ayaw ng suffering, so they ended up surrendering to the ungodly rule of Persians. Ito pong tinutukoy doon sa binasa natin sa verse 3, yung scepter of wickedness. Yung scepter po, yan po yung hawak ng mga hari. Ito po ay tungkod na well-decorated, merong mga gems. Na? So, ito po ay maraming dekorasyon at ito po ay sumisimbolo sa paghahari. Ito po ay sumisimbolo
sa ruling. Okay? The scepter of wickedness. The scepter, by the way, pertains to or symbolizes kingship or authority. So, ang nakakalungkot dito, itong scepter of wickedness. Pag sinabing scepter of wickedness, ang ibig sabihin nito, ang land of Israel during the post-exilic period ay pinangungunahan ng mga ungodly rulers. So they have rulers who does not care about godliness. They do not care about Yahweh and His laws. Okay? So this is what the scepter of wickedness is about. A scepter symbolizes kingship and authority, and the Israel's land at that time were ruled by these ungodly rulers. Pero hindi lang po itong mga ungodly rulers ang problema ng mga Israelita during that time. Kasi po meron din pong mga Israelita mismo na naging sakim at gagawin ang lahat kahit pagsalangsang sa Diyos, kahit pagkakasala sa Diyos ang katapat, kahit abusuhin ang kanilang mga sariling kababayan, no? Para lamang sa kanilang sariling kapakanan. We see that highlighted in Nehemiah chapter 5. No? So bukod sa mga ungodly rulers, we also have itong mga Israelites na nahahanda na tumalikod kay Yahweh. Their trust is not in the Lord. At ano pong nangyayari kapag po kabi-kabila ang kasamaang nangyayari sa paligid? It makes us think na, normal lang naman yan ngayon eh, no? So the prevalence of evil, yung mataas na antas ng paggawa ng masama during their time, no? Made it easier for everybody to sin. Parang andaling magkasala kasi lahat naman ng tao, lahat naman ng kapitbahay mo, kamag-anak mo, kaibigan mo gumagawa ng masama. So anong point? No? So ano ngayon? Hindi lang naman ako, at least hindi lang ako. Marami kaming gumagawa ng masama. Di po ba? And it mirrors what Jesus prophesied in the New Testament. Matthew 24:12, ang sabi po ni Jesus, sin will be rampant everywhere, and the love of many will grow cold. Okay? So habang nagiging normal ang pagkakasala sa paligid natin, that's exactly where we at now. Ito rin po ang dinaranas natin ano? No? Kung saan ang paninindigan sa tama at ang paninindigan sa salita ng Diyos ay itinuturing na masama ng mga taong nakapaligid sa atin. Ano? We are called with many different names, no? Insulting names ang ikinakabit sa ating mga katauhan dahil lang sa ating paninindigan sa salita ng Diyos. Ang sinasabi po ng Diyos dito sa verse 3, the Lord will not permit this to go on forever. So ang sinasabi ng Diyos sa mga Israelites, okay, ngayon pinangungunahan kayo ng mga ungodly rulers. And there are people among you who does the same, who does evil deliberately. Ang sabi ng Panginoon, hindi ko hahayaan na ito'y manatili sa panghabang panahon. Dahil kapag ito'y nanatili sa panghabang panahon, baka pati yung aking kawan, baka pati yung totoong kawan ko na nagtitiwala sa akin ay mahulog na rin sa pagkakasala. No? So for this reason, the promise of the Lord is that this will not go on forever. This will not continue forever. Okay? The people who trust God will obey His word no matter what others may do, and they will not succumb to temptation. So marami rin pa rin po during the time of Nehemiah, post-exilic period, na nagtiwala at naging tapat sa salita ng Diyos. Sa kabila ng katotohanan na ang kabi-kabilang kasalanan ay nagaganap sa kanilang paligid. 1 Corinthians 10:13 grants us a wonderful truth about our human experiences. Sabi po ni Pablo, the temptations in your life are no different from what others experience. Okay? So, ang ibig sabihin doon pa lang sa first line, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo na mas mabigat naman yung tuksong dumarating sa akin. Yan, posible mo pang malagpasan. Itong akin, mahirap to.
Kung alam mo lang ang dinaranas ko, no? The Bible tells us deliberately, straightforward, it tells us the temptations in your life are no different from what others experience. No? So we do not magnify the temptations that we face. Ang mahirap sa atin, mga kapatid, ano? Parang ang akala natin, tayo lang ang nagdaranas ng tukso. No? Ang temptation po, hindi po respecter ng kahit sino. Wala po itong ginagalang. No? Kahit ano pang titulo mo. Even pastors face temptation. No? Lahat tayo bilang mga anak ng Diyos ay nagdaranas ng tukso. But then, the second part tells us, and God is faithful. Mga kapatid, before we continue, I want you to respond to this. Is this the word of God? 1 Corinthians 10:13, is this God telling you the truth? Sinasabi ba ng Diyos ang katotohanan? Kung naniniwala ka na totoo ang sinasabi ng Diyos sa 1 Corinthians 10:13, then you must also acknowledge that your temptation, though inevitable, can be overcome. You can surpass that temptation. Ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, oo nga, may tukso ka. It's no different than what others experience. Kaya mong lagpasan ang tukso na yan. Kaya mong lagpasan ang kasalanan na yan. Pagtagumpayan ang kasalanan na yan. Do not deceive yourself into thinking that you cannot. Dahil malibang yakapin natin ang katotohanan ng salita ng Diyos, malibang yakapin natin ang makapangyarihan, katotohanan na salita ng Diyos na nagsasabi sa atin, malalagpasan mo yan. Okay. Malibang paniwalaan natin ang salita ng Diyos, hindi tayo makakausad sa ating digmaan laban sa kasalanan ng pinagdaraanan natin ngayon. Bakit natin malalagpasan ito? Kasi ang sabi ng Diyos, and God is faithful. Tapat ang Diyos. At sa paanong paraan niya ine-express yung kanyang katapatan, sabi niya, He will not allow the temptation to be more than you can stand. Hindi niya hahayaan na ang tuksong dinaranas mo ngayon ay magiging sobrang tatag na hindi mo kayang lagpasan. It is something that you can go against. It is something that you can defeat. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. And some of you are wondering, bakit ako? Ba't hindi ako makalagpas? Are you looking for a way out? Are you looking for that godly way out? Or are you looking to satisfy your flesh continually? Naintindihan po natin mga kapatid? The word of the Lord gives us guarantee that you can overcome for as long as you trust the Lord. And verse 3, mga kapatid, answers why we need to be firmly grounded. Tanong ko po sa inyo, yung verse 1 and 2, ang sabi po sa atin, tayo po ay firmly grounded like Mount Zion. And we are not only firmly grounded, ang sabi sa atin, we are surrounded by mountains. That is the Lord. Hindi po ba? Why? Why are we being shielded? Why are we being surrounded? Surrounded from what? Protected from what? Saan tayo pinoproteksyonan ng Panginoon? It tells us, verse 3 tells us why we need the Lord by our side. Bakit? Kung tatanungin po kayo, bakit gusto mo ang Diyos sa iyong tabi? Bakit gusto mo ang proteksyon ng Panginoon? Is it for convenience? Para magaang ang buhay ko? Para magaang ang pasok ng pera? Is it for financial prosperity? Dahil yan ang sinasabi sa atin ng maraming pastor ngayon, na ang totoong gospel, papayamanin ka? Is that the valid reason we have why we need the Lord to be on our side? Is it for the purpose of making our dreams come true? Yun po ba ang dahilan kung bakit kailangan natin ang Diyos sa buhay natin? No. Verse 3 tells us clearly, we need Him. We need Him. And we need to trust Him because of the threat of sin.
The scepter of wickedness, mga kapatid, you have to understand, goes beyond the challenges of having wicked human rulers. Ang tinutukoy po dito sa verse 3 na scepter of wickedness ay hindi lamang limitado doon sa mga tagapamuno na masama. No. Let's read Ephesians 6:12. It tells us, for we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. Mga kapatid, whether you want it or not, whether you acknowledge it or not, you are at war. Kilalanin mo man o hindi, ikaw ay nasa loob ng isang digmaan. And your fight is not against flesh and blood. It's not against humans. Our fight, our war, is against evil rulers and authorities of the unseen world. We're fighting against the devil. Intindihan po natin, mga kapatid. So, bagamat marami po sa ating mga paghihirap ngayon ay idinulot ng ating mga kamalian, sometimes the Lord, or many times the Lord allows consequences to proceed. Hinahayaan niya na magdanas tayo ng disiplina dahil sa kanyang labis na pagmamahal. He wants us to be disciplined. He wants us to be satisfied. But many of the sufferings you're experiencing right now has been set up by your enemy. Okay? Marami pong paghihirap ang dinanas mo ngayon ay gawa ng kaaway. Gawa ng kaaway na binasa natin dito sa Ephesians 6:12. No? Ito po ay gawa ng kaaway, bagamat alam natin, the Bible tells us, no? Hindi nila magagawa ang anuman sa iyo, malibang pahintulutan sila ng Panginoon. So these things have been purposely allowed by God. Kung paanong pinahintulutan ng Diyos si Satanas, na pahirapan si Job para makatas ang kanyang totoong estado bilang anak ng Diyos. No? Gayon din naman, hinahayaan niya na magdanas tayo ng maraming pasakit. Okay? But the devil's goal is not for you to suffer, but for you to sin in the midst of your sufferings. He wants you to doubt God's goodness and question God's word. Hindi po masaya, hindi po ganap ang kasiyahan ng kaaway natin kapag nakikita niya tayong nagdurusa. No, hindi po yun enough. Ang gusto pong makita ng kaaway natin ay yung nagkakasala tayo sa kalagitnaan ng ating mga pagdurusa. Yung tindi ng paghihirap natin na nagiging dahilan para tingnan natin ang Diyos ng masama, para pagdudahan natin ng kanyang mga pangako, at para baliwalain natin ang kanyang salita. At sabihin natin, wala rin naman eh. Sinusunod ko to pero wala rin naman eh. Hingi na lang ako ng payo kung kanin-kanino. Gagawa na lang ako ng sarili kong diskarte. Isasara ko na itong Biblia ko dahil parang wala namang magandang naidudulot. Lord, are you even real? If you're real, if you exist, bakit nangyayari itong mga bagay na ito? Kaintindihan po natin? The devil wants us to question God's goodness, to question God's word. That's the goal of the devil. Hindi ko alam kung anong dinaranas mo ngayon, kapatid. Although marami po akong alam na dinaranas ng marami sa ating mga miyembro. But you know personally what you're going through. Ikaw ba ay nadudoon na sa punto na gusto mo nang isuko ang iyong pananampalataya at sabihin sa Diyos, Panginoon, ayoko na, diskarte ko na ang masusunod from now on. Yun po ba ang nilalaman ng ating mga puso, mga kapatid? Go back to that faith. Keep that faith. No? Hawakan natin ang salita ng Diyos. Because for as long as we remain trusting the Lord, despite all these challenges, we will stand victorious over sin. We will stand victorious. Mahirap man ang iyong kalagayan, kapatid, tandaan mo, hindi yan panghabang panahon. Okay? Hindi yan panghabang panahon. The Lord will not permit those evil to go on forever. Okay? Now let's go to the third point.
We are on the last part of Psalm 125. I'm hoping that you're not only enjoying this, but you're also learning from it and getting inspiration from our God. Okay? Trusting the Lord results not only in stability, not only in victory over sin, it also results in eternal hope. Trusting the Lord results in eternal hope. Let's read. Do good, O Lord, to those who are good and to those who are upright in their hearts. But those who turn aside to their crooked ways, the Lord will lead away with evildoers. Peace be upon Israel. Okay? So, pag binalikan po natin dito, mga kapatid, sige, mamaya natin balikan. Okay? Sorry, ma-advance yung aking insight. But then, pag-usapan po muna natin, mga kapatid, the children of God know, ang mga lihitibong anak po ng Diyos na nagbabasa ng Biblia, we know, if you read your Bible, you will know that one day, God will judge the wicked. Okay? Kahit may mga pagkakataon, nakikita natin sila, minamatyagan natin ang kanilang buhay, at nakikita natin itong mga pasaway, kapal ng muka sa harapan ng Diyos, ginagawa mga bagay-bagay na hindi inaalala ang galit ng Diyos. Pero Panginoon, bakit buhay pa rin sila? Bakit namamayagpag pa rin sila? Bakit nananagumpay pa rin sila? Sometimes we look at them and say and see that they seem to be triumphing. They seem to be winning. No? They seem to get away with resisting God and abusing others. Dumating na po ba kayo sa ganyang pagkakataon? Tumingin tayo sa paligid natin at nakita natin, ba't ganoon? Ba't ganoon itong mga to? Saya-saya ng buhay. Pero wala namang pakialam sa Diyos. Binabastos ang Diyos. Ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, mga kapatid, they may be enjoying the pleasures of sin now. So, sila po ay nag-e-enjoy, sinusulit ang kanilang buhay, sinusulit ang kasalanan na inihahain sa kanila ng wicked scepter, ng scepter of wickedness, hinahain sa kanila ng kaaway. Pero ano pong magiging resulta nito? What will the outcome be? Psalm 37, verses 37 to 38 gives us an idea. Ang sabi po, mark the blameless and behold the upright, for there is a future for the man in peace. Okay? But transgressors shall be altogether destroyed. The future of the wicked shall be cut off. Okay? Sabi, there is a future for the man of peace. Pag sinabi pong peace, shalom, hindi lang po kapayapaan basta-basta ang ibig sabihin nun. Shalom depicts the idea of wholeness. No? Ang kabaligtaran po nito ay yung wickedness, yung mga tao na winasak ng kasalanan. Tayo po ay ganun lahat until Jesus came to our rescue and we were made whole. Okay? We were made whole. The peace of the Lord is in us. And there's a future for the man of peace. Those who are blameless and upright. Well, nandoon na po tayo, mga kapatid, hindi po madali ang buhay ng isang Kristiyano. Totoo naman po yan eh. Okay? Pero may mas mahirap po ron. Mas mahirap po ang buhay ng mga hindi nananahan sa Panginoon. Dahil ang paghihirap po ng buhay nila ay hindi lamang dito, kundi matapos ang buhay na ito. Okay? So sa ating mga pag-uusap, mga kapatid, maliwanag sa atin kung sino yung mga wicked na binabanggit dito sa Bible. Na kapag tinignan nga po natin yung verse, sabi po rito, those who turn aside to their crooked ways, the Lord will lead away with evildoers. Yung those who turn aside pertains to the Israelites. Na sila po ay within the covenant of Yahweh, pero pinili po na wasakin, na tumalikod sa kasunduan nila kay Yahweh, tumalikod kay Yahweh para i-compromise yung kanilang mga pananampalataya. Binaling po nila ang kanilang tiwala sa kanilang mga sarili at sa mga evildoers. Sinasabi po dito ng Diyos, itong mga Israelites na ito na tumalikod kay Yahweh ay kasamang itatapon ng mga evildoers. They will be led away
Okay? They will be led away. They will be dragged away. They will be taken from the land. Yun po ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. Okay? So maliwanag sa atin kung sino yung mga wicked, kung sino yung mga evildoers. Okay? As I've just explained. Okay? These people are the ones who rebel against God. Pero ang tanong, sino po yung good and upright? Sino po yung good and upright? Are you good? Are you upright? No? Are we good and upright? That's a very important question. Okay? Tandaan po natin na hindi tinatanong sa atin ng salita ng Diyos kung tayo ay gumagawa ng good. No, mga kapatid? The Lord is not asking us if we are doing good deeds or righteous deeds. Yan po. Mga kapatid, sorry po, meron lang po tayong kaunting technical difficulty. Okay. I think we're back. Okay. So, again po mga kapatid, hindi po tinatanong ng salita ng Diyos kung tayo po ay gumagawa ng mabuti, tayo ba ay mabuti? Tayo ba ay gumagawa ng kabutihan? Hindi po yun ang tanong. Ang tanong po is, are we good? Those who are good, those who are upright. Kung sa palagay po natin, in the basis of doing goods, doing good deeds, in the basis of doing good works, tayo po ay pasado. Kung iniisip po natin, well, ako marami akong ginagawang kabutihan, so malamang ako yan. No? Malamang sa malamang kapatid, ang ating tiwala ay nasa ating mga sarili. No? If we think that we are good in the basis of good works, that means we trust in ourselves. Pero ang focus po dito ay hindi doing good or doing righteous deeds. Ang focus po natin dito ay yung mga upright in heart. The focus here are those who are upright in heart. And this points to those who are in verse 1. Sino po yung nasa verse 1? Those who are upright in heart are those same people who trust in the Lord. Yung mga nagtitiwala sa Diyos. Yung mga naglagak ng tiwala sa Diyos. At ang sabi po ng salita ng Diyos, Lord, do good to those who are good. Do good to those who are good. Ano po yung good na nagagawin ng Diyos doon sa mga good? Doon sa mga naglagak ng tiwala sa Diyos. What goodness awaits? No? Verses 4 and 5 reveals a prayer and a prophecy that will surely going to be fulfilled. Ito pong verses 4 and 5, ito po ay hindi lang panalangin kundi propesiya, no? Na tiyak po ang katuparan. Okay? So the good pertains to the Lord's act of keeping us away from the death and despair that sin always brings. Ano yung do good? Ang sinasabi dito sa salita ng Diyos, Panginoon, protektahan mo, tulungan mo yung mga tao na nasa kalagitnaan ng kabi-kabilang kasamaan. They're struggling and this world is making their lives difficult so that they will end up sinning, so that they will turn their back from you. Do good to them by protecting them from all this. Protect from what? Protect us from the sin and the despair and death that it brings. So ano pong makikita natin dito mga kapatid? Nung una, ang sinasabi sa atin dito, we are being shielded. While we are here in this world, we are being shielded from sin. No? We are being shielded from attackers. We are being shielded from ungodly rulers. We are being shielded from those people who deliberately commit sin. We are being shielded. Pero darating ang pagkakataon, as what we see in verses 4 and 5, darating po ang pagkakataon that the Lord will remove wickedness away permanently. Intindihan po natin, darating ang pagkakataon na sinasabi sa atin ng Diyos, anak, hindi mo na magiging problema
ang kasalanan. Okay? Permanently, I will take away wickedness in your life. Mga kapatid, throughout Scripture, God provides us a consistent picture of separation between the wicked and the righteous. In the day of the Lord, that separation will be permanent. Sa simula pa lang po, Book of Genesis pa lang, mga kapatid, meron na pong hiwalayan. There's that distinction between Cain and Abel. There was that distinction between the people of God, the chosen nation, and the wicked nation surrounding them. There's that distinction between Moses and his people and the Egyptians. There were that separation, no? In a not so distant future, where the Lord will separate the goats from the sheep. There's always that separation. Ano pong ginagawa ng Diyos? Ano pong pinapakita ng Diyos sa atin sa kanyang salita? God intends to separate His people from sin forever. Okay? And yun pong dahilan why we are being set apart. Tayo po ay tinawag ng Panginoon para mailayo sa kasalanan. We are being set apart. The Israelites were called to be set apart from other nation. Kaya hindi po sila allowed na gawin lang ang mga bagay-bagay para tularan ang mga neighboring countries. No. The Lord wants them to be different. And the church ought to be different too. Tayo pong mga anak ng Diyos ay binubukod ng Diyos mula sa daigdig na ito na walang ibang nais kundi magkasala. And for this reason, mga kapatid, we cannot have a genuine relationship with God while having friendly relationship with sin. Kung akala mo, kapatid, kaya mong yakapin ang dalawa, na kaya mong makipagrelasyon sa Diyos habang nakikipagrelasyon sa kasalanan, nagkakamali ka. That's a deception, mga kapatid. That's a satanic deception. The Bible calls that spiritual adultery. We are committing adultery. Kasal tayo sa Diyos. Pero tayo ay nakikipagniig pa rin. Tayo ay nakikihalubilo. Tayo ay suyuan pa rin sa kasalanan. That cannot happen, mga kapatid. Stop deceiving yourself. So nung makikita natin sa salita ng Diyos, for a time, God purposely allows wickedness to rule for our sanctification. So yung ating nararanasan natin ngayon, yung ating mga challenges na kinakaharap ngayon, yung mga pagdurusa na para bang kinakatas tayo para murahin na lang ang Diyos, para talikuran na lang ang Diyos, para mawala ng tiwala sa salita ng Diyos, these are definitely difficult situations. These are difficult to bear. This is part of our pilgrims. Ito ay bahagi ng ating paglalakbay. Pero ito po'y pinahintulot ng Panginoon para sa ating sanctification process. Tayo po ay hinuhubog ng Diyos. Ang tiwala ng Panginoon, ang nais ng Panginoon habang tayo po ay ginigipit, habang tayo po ay pinipiga-piga, no? We are pressed on all sides. At habang tayo po ay pinipressed, godliness will appear, no? Kakatasin yung ating mga katuwiran na mula kay Kristo. Nalalabas yung ating spiritual strength na mula sa Panginoon. We have a struggle now. We are struggling now. And this is not an easy pilgrim for all of us. Pero ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, soon, our struggles against sin will be no more. Darating pong pagkakataon na hindi na po tayo makikipaglaban sa kasalanan. No? Christ came to liberate us from the power of sin. Dumating po si Jesus dito, nagkatawang tao, at binata lahat ng paghihirap na dapat sanay sa atin to empower us against sin. So we were freed from the power of sin. Ibig sabihin po, hindi po makapananaig sa atin ang kasalanan. Hindi po mananagumpay sa atin ang kasalanan. Sabi po sa Romans 6:14, for sin will have no dominion over you since you are not under law but under grace. No? Yung grasya na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon is not
it's not only the grace that saves. It is also the grace that empowers. It is also the grace that empowers us to live victoriously above sin. Naintindihan po natin? Jesus came to do that. Jesus came to liberate us from that sin. Pinalaya tayo ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kasalanan sa atin. And that took His blood. That took a lot of work on His part. That took a lot of pain on His part to accomplish, mga kapatid. Kaya pag sinasabi natin, mga kapatid, ano naman ako naunawaan ako ng Diyos. Under grace naman ako. The Lord is merciful. So pwede ko itong gawin, hindi ko kailangang i-give up ang kasalanan na ito. Because anyway, God is gracious. God is merciful. No. If you're telling that, mga kapatid, ang ibig sabihin ng sinasabi mo din, wala sa iyo ang grasya na nagbibigay ng kapangyarihan para ikaw ay managumpay. You're not under grace. Because grace is not only saving grace, it is empowering grace. Naintindihan po natin, mga kapatid. So let us not deceive ourselves. We claim to be under grace. Grace empowers. So the first time that Jesus came, He came to free us from the power of sin. But the work is not complete yet, in a sense that we are still within the presence of sin. The presence of sin is still among us. And that's why there's a need for a second coming. Babalik po si Kristo. Christ will return this time to liberate us. Not just from the power of sin, but from the presence of sin. Darating pong pagkakataon, wickedness will be taken out from the land. Wickedness will be taken out from your life. Wickedness will be taken out from your spirit. Revelation 21:27. When the Lord talks about the city of God, no? The heavenly city of God, ang sabi po dito, but nothing unclean will ever enter it, nor anyone who does what is detestable or false, but only those who are written in the Lamb's book of life. Darating po ang pagkakataon. The reason why we struggle now is because we are still having the presence of sin in this world. And that accomplishes a lot in our lives. Mayroon po itong ginagawa sa ating buhay, mga kapatid. Darating ang pagkakataon, the Lord will not only take away the power of sin, but also its total presence. It will be taken away totally. Para sa matapat na anak ng Diyos, ito po ay para sa iyo. Psalm 125 is for you. Alam ng Diyos ang iyong pinagdadaanan. Alam ng Diyos kung gaano kahirap ang iyong lakbayin. Bakit niya alam? Kasi kapatid, kasama mo siya sa bawat hakbang. Hindi ka naglalakbay mag-isa. Yan ang kailangan mong tandaan. Maybe having difficulty right now, you're crying alone in your room, you thought, but you're not actually alone. Kapag ikaw ay bumabagsak, siya ang kamay na umaakay sa iyo patayo. Sa mga pagkakataon na hindi mo na kayang lumakad, binubuhat ka ng Diyos. Sa mga pagkakataong gusto mong magpahinga, umiyak sa isang sulok, naroroon ang Diyos sa iyong tabi, restoring your strength, granting you hope. He patiently waits until you're ready to proceed. Itong daigdig na ito, pinahihirapan ka ng todo, the Lord knows that. Pinahihirapan ka ng daigdig na ito because they want you shaken. Pero ang sabi ng salita ng Diyos sa atin, mga kapatid, in Him you are immovable mountain. In Him you are like Mount Zion. You are surrounded by towering hills of protection. You are immovable in the Lord. The devil wants you to suffer so you would end up sinning. Pero mga kapatid, you have to understand, you are not ruled by him. You are not ruled by him. You are ruled by your God, by your Savior.
This world may take away your freedom. It may ruin your name. It may hurt you. It may insult you. It may humiliate you. It may mock you, but they can never destroy your spirit. To the faithful, keep trusting the Lord. Keep trusting the Lord because He is the truth and He will never deceive or fail you. Keep trusting the Lord because He does not cast away those who rely upon Him. Keep trusting the Lord because He rewards those who diligently seek His help. And to the disobedient, ikaw kapatid, kung ikaw man ay nasa estado kung saan ikaw ay lumalangoy sa kasalanan, and you're enjoying it, thinking, siguro hindi naman nakikita ng Panginoon. Maybe the Lord wouldn't mind. Maybe the Lord does not see. Mga kapatid, you have been traveling alone. Naglalakbay kang mag-isa, apart from God's help. And I must tell you, lovingly, kapatid, honestly and lovingly, kapatid, it is tiring. Nakakapagod ang iyong ginagawa. Stop trusting yourself or you'll fail miserably. Entrust your life to the one who willingly died on the cross for sinners. Ipagkatiwala mo sa Kanya ang iyong buhay. Aminin mo na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili at hindi mo kayang mamuhay mag-isa. Hindi mo kayang mamuhay sa Kanyang kabanalan, labas sa Kanyang tulong, labas sa Kanyang pangunguna. At aminin mo, tanggapin mo sa iyong sarili na kinakailangan mo ng kapatawaran mula sa iyong mga kasalanan. It is never too late for you to trust Him. Hindi mo kinakailangang harapin ang mga pasakit ng mag-isa. Kapatid, Jesus Christ never promised that you would be free from troubles. Kapag isinuko mo sa Kanyang iyong buhay, hindi ibig sabihin na mawawalan ka ng problema. But the Lord promised, particularly in Psalm 91, that He will be with you even in your troubles. You will never be alone in that pilgrim. Sama-sama po tayong dumulog sa Panginoon sa panalangin. Let's pray. Panginoon, salamat po sa inyong salita. Salamat po sa inyong paalaala. Salamat po, Panginoon, dahil ang katatagan namin ay Ikaw. Salamat po, Panginoon, dahil ang proteksyon namin ay Ikaw. Salamat, Lord, na uunawaan mo ang aming mga pinagdadaanan. Nakikita mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan. At salamat, Panginoon, may naghihintay sa aming tagumpay. Lord, this is not an easy road to travel. Marami po sa aking mga kapatid ngayon, Lord, ay nagdaranas ng samot-saring pasakit, kabi-kabilang problema, Panginoon. And the devil waits for them to sin. The devil waits for them to complain. The devil waits for them to question your goodness. Lord, I ask for your mercy upon their lives. That they will not end up giving up hope. That they will not end up giving up their faith. That they will show the whole world that they belong to you. That they belong to no one else but you. They do not belong to this world. They do not belong to the devil. They belong to Jesus Christ, our solid rock, our solid foundation. Lord, grant them the strength to go on. Grant them, Lord God, the inspiration to move on. Strengthen them, restore them, and let them be victorious over all the difficulties of life. Pray for my brethren who are losing hope, that they will find new hope, Lord God. They will be restored like an eagle. Praying for my brethren who cries at night, wondering what's happening, not understanding, Lord, what they're going through.
Lord, embrace them. Embrace them tightly and let them experience your love. Let them experience your presence in a very special way, oh God. Lord, whatever it is that they're going through now, I ask that all these things will accomplish your purpose in their life. We give you glory and praise because you are trustworthy. We give you glory and praise, Lord God, because your word can be trusted. Grant us the grace, Lord, to keep trusting. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon, kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. O Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo lamang magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang
ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lihim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili. Mananatili sa iyong lihim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lihim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mga kapatid, itaas po natin ang ating mga kamay bilang simbolo ng pagtanggap ng mga pagpapala na nagmumula lamang po sa ating Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon. Manatili lamang po tayo sa ilang mahalagang announcements, mga kapatid.